Leading straight on my journey, and at the cross where Jesus once died for me. Then I asked, is this the place where hope abide? And is he to me? Beyond the cross is the tomb that is empty. You won't find me there anymore. And beyond the tomb is life everlasting and love forever. And I stopped reassurance, and I went to the tomb, to the place where his body once lay. And I heard the sea is through here for me, and this I hear him say. Beyond the cross is the tomb that is empty. You won't find me there anymore. And beyond the tomb is life everlasting and hope forevermore. Beyond the cross is the tomb that is empty. You won't find me there anymore. And beyond the tomb is life everlasting and hope forevermore. Amen. Alright. Maraming salamat po sa mensahe ng awit na pinagkaloob mo ni Brother Ricky. So bago tayo magsimula mga kapatid, akin po ang anyayahan ng lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, sa amin pong pagpapatuloy sa pagsamba sa inyo. Dalangin ko po na inyo po kaming gabayan, patnubayan at puspusin ng banal na Espiritu ang inyong lingkod
upang sa amin pong mapakinggan ngayong gabi ay ito po ay magbigay ng karunungan at kalaman sa aming pong buhay. Patawarin kami sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon pong gabi, mga minamahal mga kapatid, tayo po ay nasa chapter 10 ng Christ Object Lessons na ang pamagat ay ang lambat ng kaharian. So dito po mga minamahal mga kapatid, may isang katanungan po na nais ko pong ibigay sa bawat isa sa atin. Minsan ba natanong natin sa ating mga sarili kung tayo ba ay ready na sa paghukom? Tayo bang lahat, ang bawat isa sa atin, ay natanong ba natin ng ating mga sarili, handa na ba ako sa darating na paghukom? At dito po sa atin pong mensahe, mga minamahal mong kapatid, dito po ay makikita natin ang isang talinhaga ng lambat, no? Hindi na ito tungkol sa paghahanap tulad ng kayamanan o perlas o anumang mga bagay na maaari pong makapagpasaya, pagpaligaya sa ating mga sarili. Dito ay malinaw na usapan na ito po ay patungkol sa wakas. Usapan na ito ng paghihiwalay, usapan ito ng karakter. Ano ba yung karakter na tutukoy dito mga kapatid? Ano ba yung paghihiwalay na sinasabi sa atin pong topic ngayong gabi? Nais ko pong banggitin sa inyo mga minamahal kapatid ang mga talata na nagmula po sa Mateo 13 verse 14 to 50. Ito po ang sinasabi. Muli, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Nang ito'y mapuno, hinila nila ito sa pangpang. Pagkatapos ay umupo sila at pinili ang mabubuti at inilagay sa mga sisidlan. Ngunit itinapon ang masasama. Ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng panahon. Lalabas ang mga anghel at ihihiwalay ang masasama sa matutuwid at ihahagi sila sa nagniningas na pugon. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. So sinasabi po ng talatang ito mga minamahal kapatid, lahat po daw tayo ay part ng isang malaking kwento. Ano po kayang kwentong iyon? Ang kwento ng isang kaharian ng Diyos. At sinasabi po sa Matthew 13 na gumamit si Jesus ng mga talinhaga para ipaliwanag kung paano gumagalaw ang kaharian ng langit. Kaya hindi ito tungkol sa simpleng pangingisda lamang mga minamahal mga kapatid. Ito ay larawan ng buong mundo. Larawan ng iglesia. Larawan ng buhay natin sa kasalukuyan. Hindi tinatanong ni Jesus kung gaano tayo katagal sa iglesia o sa church. Hindi rin niya tinatanong kung ano po ang posisyon natin sa iglesia. Because ito po ay patungkol sa anong klaseng isda tayo. Kung ating babalikan mga minamahal mga kapatid, sa pangingisda doon sa kanyang talinhaga,
inihiwalay ang mabuti at sa masama. Anong ginawa sa masama? Kanilang itinapon. No? So naalala ko mga kapatid, ako po ay tubong Mindoro at ang amin pong naging trabaho doon ay pangingisda. Pangunahing pinagkakitaan po namin doon ay pangingisda. At tunay nga po na talagang kapag hindi maganda o hindi maayos yung mahuli naming isda, ay amin po talaga itong tinatapon. At kung ito naman ay kapakinabangan o mapapakinabangan o mabuti, pwedeng kainin, ito ay kinukuha namin. Bukod sa kakainin, pang-ulam, ito rin ay ibinebenta sa palengke o sa mga nagtitinda ng mga pangisda. So dito mga kapatid, kung atin pong titingnan, hindi po basihan kung gaano ka katagal sa iglesia. Tama po? Hindi rin po basihan kung ano ang iyong posisyon sa iglesia. Sa church o sa iglesia nga, hindi po basihan kung ano yung iyong nagagawa sa iglesia. Para tayo, mga kapatid, ay makatanggap ng kaligtasan. Ang basihan dito, mga kapatid, kung tayo ba ay kaisa sa mga mabubuting isda na pinipili ng ating Panginoon. No? Kung kasama ba tayo doon sa pinili sa lambat na mabuti. At sa atin pong mensahe ngayon ay meron po tayong ilang mga points na mapapag-usapan. Una, ang lambat ay ang ebanghelyo. Lahat ay inaanyayahan. So inihalin tulad ito ng Panginoon Diyos, ng Panginoong Hesukristo, na ang lambat ay parang isang pag-ibanghelyo. Na ang lahat po ay welcome. Lahat ay inaanyayahan. Ang sabi nga ni Ellen White, the casting of the net is the preaching of the gospel. This gathers both good and evil into the church. So ang lambat ay ang pangangaral ng iglesia o ng ebanghelyo. Kapag ang salita ng Diyos ay ipinangaral, hindi lamang mababait ang lumalapit. Tama ba mga kapatid? May mga seryoso, may mga curious lang, may mga nagbabago, may mga nagpapanggap. Alin tayo dun mga kapatid? Nung atin tinanggap ang ebanghelyo ni Kristo, isa ba tayo sa mga seryoso? O tayo ba ay mga curious? O ano bang Tagalog sa curious? Ano na? Curious, parang may gusto kang kumbaga gusto mong malaman kung ano yung pangusisa. At ano pa? May mga nagbabago. At may mga nagpapanggap lang. Naalala ko mga kapatid, nung sa college, nung kami ay nag-voice of youth, talagang kapag ang kasama ko ay sa nightly meeting, sa crusade, kapag may mga kasama kaming galing EUP na mga magaganda, babae, kay Alex. Yung term ng sa layman's term ay mga chicks. Ay maraming mga pupuntang mga kabataan. Lalo na yung mga tambay. Maraming pupunta. May time nga na patawag na ng baptism. Altar call na. Lahat yung mga kabataan na na-invite ng mga kadalagahan na galing UP, nagsitayuan. Sino man,
dito sa bulwagang ito ang nagnanais na tanggapin si Kristo bilang personal na tagapagligtas. Mari po bang lumapit dito sa unahan upang ipakita ang sinseridad ninyo na pagtanggap sa Kanya? Ay, daming lumapit. Dala-dala na, aki-aki naman sila ng ating mga magagandang dalaga from AUP, mga kasama ko. At nung nabautismuhan, makalipas ang ilang panahon, na kami ay umalis na, kasama na yung mga, sa lugar na iyon. Kinakamusta ulit namin yung mga nabinyagan. Yung iba, may nanatili, yung iba naman, utay-utay na nawawala. Yung iba, dahil lang sa, yun nga, nadala lang din, pagdating ng next Sabbath, hindi na sumimba. No? So, nawa mga kapatid, tayo po ay hindi po tayo kasama sa mga nagpapanggap lamang. Nawa, hindi rin tayo kasama sa mga hindi seryoso. No? At ipinapakita dito mga kapatid, yung reality ng mga nangyayari pagdating po sa evangelism. Tayo ba ay tinanggap ba natin si Kristo dahil lang ba sa ating pamilya? O tinanggap ba natin si Kristo dahil ba sa ating kaibigan? Tinanggap ba natin si Kristo, ang Ebanghelyo ni Kristo dahil naano lang tayo, naantig lang tayo sa kwento ni Pastor Unong Speaker. O kaya naman natanggap natin ang Ebanghelyo dahil mahal natin si Kristo. Ano po mga kapatid? Kaya kung makikita natin, madalas ay hindi po pure ang church. No? Hindi ito museum ng banal, kundi ang church po, ang iglesia, ito po ay ospital ng mga makasalanan. Muli, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang ito'y mapuno, hinila nila sa pangpang at sila'y nagsiupo at tinipon ang mabuti sa mga sidlan. Ngunit ang mga masama, ano daw pong ginawa? Ito ay itinapon. No? Habang may panahon pa mga minamahal mga kapatid, magkasama ang mabuti at ang masama sa kasalukuyan. Hindi pa ito ang panahon, mga kapatid, ng paghihiwalay. Kung papasinin natin, tayo ay nasa panahon pa rin ng pangingisda. O ibig sabihin, nasa loob pa rin tayo ng lambat ng Ebanghelyo. No? Kaya, ngayon ay panahon ng pagtawag. Maring nasa church ka, pero hindi pa surrender totally ang iyong puso. Maring matagal ka na kaanib ng iglesia, pero may mga kasalanang hindi pa tayong binibitawan. O yung tinatawag pong mga darling sin. Na mas bagang naaliw pa tayo sa kung ano yung dala-dala nating kasalanan. Ang lambat ay hindi po ito namimili mga kapatid. Pero kapag dumating na po ang wakas, narito na po yung pagpili mga kapatid. Pangalawang puntos. Ang pagsasama-sama ng mabuti at masama ay pansamantala lamang. Kaya sabi ni Ellen White, Christ lifts his veil from the future and bids all to behold that it is character, not position, which decides man's destiny. So, hindi daw pala posisyon ang makapagliligtas sa atin. Kundi kung ano yung karakter na nakuha natin kay Kristo, yun yung makakalid sa atin patungo doon sa mabuting pagpili sa atin. Hindi posisyon ang magliligtas. Hindi tagal ng iglesia o hindi tagal sa iglesia o hindi tagal kung paano
gaano ka katagal na member ng isang iglesia o hindi pagiging leader. Hindi ibig sabihin pastor ka, hindi ibig sabihin elder ka, ay exempted ka na sa pagpili, Ate Jing. Ikaw ay kasama pa rin doon sa pinagpipilian, no? Kundi narito pa rin yung karakter na mayroon tayo. Hindi dahil nasa loob ka ng lambat ay ligtas ka na. No po? Tanong, nasa loob ka ng lambat, nabago ba ang puso mo? Tinanggap mo ang ebanghelyo, nababago ba yung puso mo? Nasusurrender mo ba sa Panginoon ang mga bagay na hindi dapat at hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon? Kaya nga sabi dito, gayon din ang katapusan ng sanlibutan, lalabas ang mga anghel at ihiwalay ang masasama sa mga matuwid. At ihagi sila sa pugon ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagnanangis at pangangalit ng mga ngipin. Siguro sa sobrang sakit ng mararanasan mga minamapatid nung mga tao na hindi mapili nakasama sa mga mabuti. Anong mangyayari? Mararanasan nila mananangis at mangangalit ang mga ngipin. May tunay na paghukom mga minamapatid. May tunay na paghiwalay. Ito ay titukoy sa huli o final na pagpili. Hindi sapat ang pagiging almost Christian. Ano yung tinatawag na almost Christian? Yung bagang andyan ka na, pero hindi pa makita sa iyo na Kristiyano ka. Ano? Hindi sapat ang pagiging active sa church. Ito pala sapat yun, no? Kung hindi ka sumusunod kay Kristo. Marami po na masabi mo na, ay, si kapatid active sa church. Ang tanong, may personal bang relationship kay Jesus Christ? May personal bang commitment o personal na ugnayan kay Jesus Christ? Hindi natin masabi mga minamapatid. Maaaring nasanay ka sa mga religious routine o mga activities. Pero ang tanong, may tunay bang pagbabago? Sanay ka sa mga, kumbaga, ikaw na ang gumagawa lahat, opening song, opening prayer, ikaw na nagpapaawit, ikaw pa nag-sermon, ganyan. Ang tanong, pagdating sa bahay, makikita ba sa iyo kung ano yung mga sinasabi mo dito sa pulpito? Pagdating sa komunidad na kinabibilangan mo, makikita ba sa iyo ang karakter? Na kung saan ang karakter na hinahanap para maging mabuti sa harapan ng Panginoon? O sumusunod ba tayo kay Kristo? Yung mga katanungan mga minamapatid na tayo lamang ang siyang makakasagot. At ito yung ugnayan natin between us and God. Pangatlong puntos, mga minamapatid, walang ikalawang pagkakataon pagkatapos ng paghukom. Sabi ni Ellen White, there is to be no probation after the judgment. The destiny of each class is forever fixed. Habang nabubuhay tayo mga minamapatid, ang provision ng Panginoon ay nariyan. May mga pagkakataon pa tayong mabago habang hindi pa tayo nakaranas ng kamatayan. May pagkakataon pa mga minamapatid. May tawag ang Espiritu sa bawat isa sa atin. May tawag ang banal na Espiritu. Pero darating ang oras na tapos na ang paghahagis ng lambat. Ang tanong, handa na ba tayo? Po. Sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoon Diyos. Wala akong kaluguran sa kamatayan ng masama.
kundi ang masama ay magbalik mula sa kanyang lakad at mabuhay. Magsibalik kayo mula sa inyong masasamang lakad, sapagkat bakit kayo mamamatay? Sabi sa Ezekiel 33 verse 11. Hindi gusto ng Panginoon, mga minamapatid, na tayo po ay mapahamak. At hindi, lalong-lalong hindi malupit ang Diyos. Ang problema, mga minamapatid, ano po nagiging problema? May mga taong kumakapit pa rin sa kasalanan. May mga tao pa rin na nanatili pa rin sa kwarto ng kasalanan. Kaya mga minamahal mo kapatid, bilang konklusyon, sabi ni Ellen White, it is only those who reject his pleading that will be left to perish. Hindi pinapahamak ng Diyos ang tao. Pinipili ng tao ang kapahamakan kapag tinatanggihan niya ang biyaya. Kapag patuloy at patuloy daw tayong tumatanggi, mga minamapatid, sa panawagan ng Panginoon Diyos, sa biyaya ng Panginoon Diyos, tayo daw po ay mas napapalapit doon sa mga masasama na pipiliin at itatapon doon sa apoy. Ano mangyayari doon sa mga tatapon ng apoy? Mararanasan ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Kaya mga minamahal, mga kapatid, ang lambat ay patuloy pang inihagis. Ang biyaya ay bukas. Ang Espiritu Santo ay patuloy na tumatawag. Ngunit darating ang oras na paghihiwalay. Hindi ito mensahe na tayo po ay tinatakot, mga minamapatid. Ito ay mensahe upang tayo ay magising sa katotohanan. Upang tayo ay gisingin ng Diyos na kung sino ang ating pipiliin sa ating buhay. Hindi sapat na tayo po ay nasa loob lamang ng iglesia o ng church. Nasa loob nga tayo ng iglesia. Nasa loob din ba tayo ni Kristo? O nasa loob ba natin, nasa puso ba natin si Kristo? Kaya kung ngayon ang paghukom, anong klaseng isda ka? No? Tanong mga kapatid. Kung ngayon po ang paghukom o pagpili, anong klaseng isda ka? Kung tutusin, mga minamahal kapatid, hindi dapat tayo matakot sa paghukom. No? Hindi ba dapat tayo matakot? Kundi tayo ay magkaroon ng paniniwala kay Kristo. No? Kung tayo naman ay may paniniwala at pananampalataya kay Kristo, kung may pananampalataya tayo at naroon yung pagpili natin sa Kanya, sigurado, mga minamahal kapatid, mahigit pa sa 100% ang sigurado na tayo ay Kanyang pipiliin din. Amen? Kaya ngayon pa lang, piliin natin ang tunay na pagsunod. Huwag tayong maging almost saved. Ano mo saved? Yung nandyan na yung kaligtasan, hindi pa tayo naligtas. Huwag tayong ganun, mga kapatid. Dahil ang almost saved ay lost pa rin. Pag sinabing lost pa rin, wala pa rin. Ang almost saved, ano yung nagiging resulta nun? Hindi pa rin tayo maligtas. No? Kaya ang susi dito, mga minamapatid, para maranasan natin ang kaligtasan, para piliin tayo ni Kristo, piliin natin siya. Amen? Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa pag-alala ng iyong salita. Salamat dahil
ang lambat ng Ebanghelyo ay umabot hanggang sa amin. Salamat dahil hindi ka agad naghuhukom, kundi nagbibigay ka pa ng panahon ng biyaya. Panginoon, tulungan mo kaming suriin ang aming mga puso. Huwag mong hayaang masanay kami sa loob ng iglesia, ngunit malayo naman sa iyo. Baguhin mo ang aming mga karakter. Turuan mo kaming tumugon habang may pagkakataon pa. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay dumako sa atin pong group discussion. Ayan. Okay na kayo dyan? Dito kayo. Ayan. So, ang ating pong group discussion, siguro, yan, kayo na lang nila, tapos sila diyan. Siguro, dito ka na lang sa kanila. Kay ni Rex. May sakit. Okay lang. Ikaw na lang, tapos kami na lang dito. Yan. Ito po yung mga katanungan sa ating pong group discussion. Hindi nakikita, Yan. Meron po tayong 15 minutes para tapusin po ang ating pong discussion.